Okay guys, mga subscribers, dito naman tayo sa channel ni Macnex. Ito ang topic, ang episode ito yung ito sa trading, no? Hindi tayo nagpo-focus sa stocks dahil ang sabi nga natin dahilan dito tayo sa forex kasi pinopromote natin ito dahil pwede tayo sa maliitang kapital basta aralin lang, okay? So ngayon, ang topic natin ngayon, since mga malimit na topic ito, yung mga gold, cryptocurrency, takuhan ngayon yung latest lang, ano bang mga estado nila, yung galawan ng pera sa merkado. Itong topic lang ito, tungkol po sa trading. Macnex, ano ba yung mga, may magtatanong kasi, paano ba sinasabi na 98, 90, minsan mag 99 pa, 99 daw percent sa mga traders fail? So, ibig sabihin, ilan lang, 2%, 3% lang profitable. So, ibig sabihin, ang pinagsasabi ba dito, itong mga retailers, mga novice, mga new fight, beginners against the market movers, yung mga big institution, yung mga big banks, yung mga sinasabi nila, exempted sila, palagi lang tinitira yung mga small time player. Okay, so, bakit, maintindihan natin, bakit sinasabing 99%? Bakit? Di ba sinasabi, ensure na at least 1 or 2% sa account mo, yung matatalo mo lang every time na mag-engage ka ng risk sa trade mo. Ngayon, ano mga pinopromote sa Macnex channel, di ba? I am promoting scalping, di ba? At $50, pwede $20, pero $50 kasi masyadong volatile yung tinatrade natin. That's crypto and gold. So, ibig sabihin yung big was ba? Minsan yung spread pag nag-volatile ang taas. Kaya, binigyan natin ng allowance, pwede $20, pwede yun. Ang problema, sa iyo. Pero, prepared ako kasi lalo na naka-overnight, minsan kung pandi ka na iwanan mo, kung mag-swing man siya, bakan for malalim, mataas, meron siyang enough na allowance, okay? So, kung gano'n ang laro mo, Macnex, ito nire-reveal ko na. Kasi magkita niyo, ito minsan hindi masyado sinasabi sa dyan sa mga ina-upload. Pero, meron minsan nagsasabi, pero di mo i-reveal ko na talaga. Ito na talaga. Malimit lang ako gumagamit ng manual stop loss. Pag ako ay nag-trade, kaya di ba iniwasan ko yung swing trading, yung pang ilang araw, isang linggo. Meron din ako niyan, pero minsan, nababagot ako. Kasi bakit? Ibibig ko sa inyo. Pag dito ka kasi sa swing or position trading, yung parang investing ba sa mga currency. Sample, Euro USD or Pounds GPY. Sample. Gusto mo mag-swing, position trading. Ang nangyari kasi ganito, kailangan makapag-establish ka ng stable na support or resistance. Diba? So, dyan papasok yung supply and demand. Okay? Ngayon, paano mo siya hahanap? Paano mo siya masigurong ito ang support, matibay o resistance? Ito na. Every time maglagay ko ng order, pabayaan ko yan ng isang linggo, 2 linggo, 1 buwan, or 2, 3 buwan. Ito ba'y tutuloy? Kahit magkaroon doon ng correction, hindi ba ito bubalik dito sa base na tinitrade ko? Okay, hindi Macnex kasi yung gawa niyan. Kailangan na nandoon yan ka sa pinakamatibay na support or resistance. Tama ka. Pero ang hanap niya, during that time ba na nag-analyze ka, nag-top-down analysis ka, yung technical analysis mo o nag-top-down ka dyan, na gusto mo, kasi may iba kang ginagawa sa buhay, nakuha mo na ba yung exact location, na potential location, ito'y tutuloy? Or baka napaaga ka lang? Swerte na kung during that time, yung current price, nasa stable position ka sa higher time frame. Kung wala, nasa kalagitnaan ka, or nasa
nakaumang ka lang, kunti na lang pala yung reward mo kung ikay pasak paakyat. Tapos, paglingin mo, kinabukasan sunod na araw, kasi saka ko na mga 3 days pa, wala na, bumagsak na yung presyo. Kaya diyan ko natanto na yung mga 99% bagsak talaga. Kahit pa ang sistema tama, proseso tama, kung anong mga pinagsabi-sabi na kung maggastos libo-libo para sa kanilang say webinars, kung ano-ano pa dyan, mga mentorship, wala, walang success. Anong pakita ng dahilan? Ano bang kakain sa account mo? Stop losses mo. Walang iba, stop losses. Dahil sa stop loss mo, siya rin unti-unting kakain sa account. Di ba? Bakit sigurado ka ba na yung point of interest na doon ka nag-buy, stable na ba yan? Ano po ba siya yung mga sinasabi doon na solido na to? Kasi okay, given that. Pero you want position trading, you want swing trading, pabayaan mo siya. Ang merkado ay fractal, pabago-bago. Ngayon nakikita mo, ganun ang sistema. For that days, months, tuloy ang ngayon takbo. Kaya, para sa akin, kasi sa mga position trading din, na gusto mo mag-invest din, hindi advisable yung stop loss. Stop loss is good for intraday or short term. Pero, pag ang market ay volatile, kahit nung ETR pa yung pinakamata, average ETR, current ETR i-apply, minsan mabibigwas pa rin. Kaya, pag ako'y nag-scalp ko na may signal, klaro, at kung kampante ako na during that day or weeks, hindi pa tuloy pa itong trending na to, mag-iwan ako ng isa. Sample, iwan ako ng isang trade. Kinabukasan, majority na sungkit. Minsan kung nag-reverse man yan, dahil mga pangyayari, kahit anong preparasyon mo, di manual stop loss ko. Accept the fact na kalo ka sa trade na yan. Kasi, sayang, kasi pag minsan kasi na naglagay ka ng stop loss, binigwasan ka, pagising, tumuloy siya sa trend mo, pero nakain yung stop loss. Kung $100 mo, paglagay mo, $30, maglagay ka ng $15 na stop loss, 75 na, or 85. Next na naman, stop loss, kinain na naman, maubos yung pera. Kaya, this is a revelation. Meron isa dyan na yung in-interview, na foreigner, hindi siya nag-stop loss. Maluwas na, pareha kami ng, hindi lang sinasabi kung paano niya ginawa, pero pare-pareha kami. Di-discourage ko yung stop loss. Sabi nila, wala, it can blow your account. Depende. Kaya bago ka magpapasok sa ganyan, walang stop loss, siguruin, handa ka na mangyari. Nakita niyo, hindi ako naglagay malaking account. Dahil manual stop loss. Pag nakuha ko na yung kapital, pag nakuha ko na, tapos kumpiyansa na ako, pabayaan ko yan. Parang pagpabaya ko yung tatargetin ko yung ganyan take profit. Diba? Pero pag malaking account, di ako nag-iwan ito. Manual stop loss. Pag palagay ko mag-reverse to, unahan ko. At saka every time na may profit ako, kahit yung TP ko gano'n, pag nakita ko na mayroong resistance na lumabas, take profit ako, tapos position, pag bagsak ulit, tira na. Itong revelation ko pinagsasabi ko. Kasi yan yung mga tuloy sabi, kalukuhan yung MacNex na yan, hindi ko nilagay ng stop loss. Meron ako stop loss na, manual. May stop loss ako, tinitingnan ko. Pero pag hindi ako nakatingin, wala akong stop loss. Lalo nang matatalo ka. Yun nga, kung sigurado ka sa preparasyon mo, dahil sa mga ginagawa-gawa mo, bakit ka pa maglagay ng stop loss? Mas maganda kung hindi ka maglagay ng stop loss, huwag ka maglagay malaking account para matalo ka man, hindi masyado masakit. Tips, laro ka malaki accounts.
every time magka-profit ka, kunin mo. Pag naiwan na lang yung kuha mo yung kapital mo, gagambol ka. Nasa iyo. Yun ang strategy na lang siguro, ano? Kasi sa swing trading, hindi na ako sa swing trading. Malamya. Dito. Nature ang trabaho. Pero, walang problema. Nagbigay din ng signals for swing trading. Pero yun nga, mayroon ako nagbibigay ako dyan, tapos sir, next, thank you ha. Tumama yung signals mo. Nag-take profit na. Mga 1 week, 2 weeks. Oh, sinubaybayan mo pala yun? Ako nga mismo nagbigay lang, hindi nga ako nag-trade. Sila nag-trade, di ba? Sila pa naka-benefit. Kasi hindi nga, mababasa ko, pero hindi ako nag-proposes. Doon ako tapos sa scalp. Ano kita yun? Ayaw ko plano ko papasok sa position separate broker. So, yung mga, kasi yung broker ko kasi yung ginagamit na yung instant 15 minutes, 20 minutes bayad na. So, ibig sabihin, pag minimum ako ng $20 na profit, wini-withdraw ko yun, minuto, tama, 15 minutes, 10 minutes, pagtingin ko, process na, pagtingin ko, ulit pasok na sa account ko yung profit ko. So, ganado ka. $20 lang ang minimum withdrawal. Magkano yung kapital mo? $50 to $100. So, malaki bubunuin mo. Kaya sabi ko nga, kahit gawin ko itong $1,000. Diba? At least, yung $20 to $100 times 10, diba? 20 times $200, $10,000 din. Kung sa $100, nakuha ka ng 20 on that day. So, 1,000 magkano? $200 kasi ratio by proportion. So, bayad agad within that 10 minutes, 15 minutes. Pag dumating tayo sa balik sa malaking kapital, tingnan natin. Pag consistent yung signal. Okay. Sa ngayon, yung maliit lang dyan, part of yan kino-confirm mo. Kung itong strategy natin to, ito na ba? Diba? Ito na ba? Ang mga factors consider natin, yung mga sinasabi natin yun, na inobserbahan natin ito, siguro months, 6 months, kahit 1 year. Kung ang losses mo, kung meron, mas marami ang panalo mo o ang successful sa trade mo, sa strategy mo, doon tayo. Hindi na tayo mag-hesitant na tirahin ang gano'n. Kasi sa scalping, ilang ma-multiply yung profit mo kumpara sa swing at saka precision trading. Kasi single shot yun. Maliban kung every time ako mag-order ka, puting stop loss. Pag atras, kakainin naman. Dito, stop loss, manual. Ano nakikita mo? Kaya itong topic ko ngayon, inulit-ulit ko kasi nagtatanong kasi kayo dyan, di ba nakikita niya? Totoo yun. Tingnan niyo, may stop loss pa yun. Magsa-stop loss ako, bigyan ko. Nag-order ako isa. Ngayon, busy ako, may gagawin ako. Naka-order ako na isa. Nakikita ko potential. Yun ang lalagyan ko ng stop loss. Talo ba yung isa, pero yung isa gumagalaw pa. Diba? Talo na ko sa stop loss. Yung stop loss is part liquidity. Sila yung mga liquidity. Diba? Yung stop hunting. Hinahunt yung stop loss. Ano, ihahunt nila kung saan ang stop loss. Maliban na kung mag-reverse talaga, ubusin yung mera mo. Pero kung calculated mo, alam mo hanggang doon lang yung buwas, bakit ka pa maglalagay ng stop loss? Okay? Sana hindi ito nagtuturo sa iba na itong channel, huwag kayo manood kayo. Ubusin pila niyan. Akin yan. Hindi ko sabihin na mag-trade kayo. Kasi sinasabi ko lang, yan ang isa sa mga ginagawa ko. Huwag niyong kopyahan kasi ang sit-up talaga totoo is risk-reward ratio. Ibig sabihin, gusto mo 1:1, 1:2, talo ka isa, panalo dalawa. Ilang ulit ka mang matalo, pero ilang ulit kayong manalo, majority pa rin yung panalo. So, hirap ka makalipon. Kung ganyang style, trade mo, hindi mo siya pwedeng gawing bread and butter sa araw-araw. Kung break-even ka, ngayon nanalo ka, bukas wala. Paano? Babili mo ng pang sustenance mo. Diba? Kaya,
ang himay-himay na makapag-formulate tayo dito na less, may risk, high risk, pero calculated, in return, mas malaki yung reward. Di ba? Di ba natin sabi perfect tayo. Kasi may time na talagang nagmamadali ka, di mo ma-establish ng maigi, so consider, i-close mo yung order mo. Kahit nga marang nangyari pa sa akin yan, pero pag pinagtuunan ko ng pansin, more on accuracy. Pero pag medyo kampante ka, kung marami kang iniisip, marami kang ginagawa, tapos premature yung approach mo, magsisi ka po, hindi pa ito dapat, bakit to na ano, bakit to, ano siya, bakit ko napaaga, dapat hindi pa dapat sa next na jump niya. Okay? So, dito sa topic naman ito, makabuluhan to ha, nire-reveal ko lang kung ano yung style ng trade.